Malakas ang kabog ng puso ni Mandy nang nasa harapan na niya ng pinto ng apartment si Sherwin. Kanina pa siya tawag ng tawag dito sa telepono nito. Pero hindi naman ito sumasagot, na tila hindi ata naririnig ang tawag niya. Marahil ay nakalimutan nilang Sunday ngayon, at ito ang araw na inilaan nila para sa relasyon nila. 6 na taon na silang magkarelasyon ni Sherwin, pero hindi pa rin siya nito niyayaya ng kasal. Maayos naman ang relasyon nila. Kahit nga busy siya sa trabaho, ay binibigyan niya ng oras si Sherwin tuwing linggo para sa kanilang relasyon. Isang doktor si Mandy. Surgical doctor sa isang pampublikong ospital. Napakaraming pasyente niya, kaya ang isang buong araw ng linggo ay napakalaking biyaya na para kina Sherwin at Mandy upang sila ay magkasama. Si Sherwin naman ay isa ring doktor sa pampublikong ospital. Kahit paminsan-minsan lamang talaga sila magkakasama. Pero labis niyang ipinagtataka kung bakit walang Sherwin ang naroon sa labas ng apartment niya ng umagang ito. Nasaan kaya ang Sherwin niya? At ilang araw na rin itong hindi nangungulit sa kanya sa chat. Iha, wala na si Sherwin dyan. Umalis na. Aniya ng kapitbahay ni Sherwin na babaeng may edad. Ano po? Napakunot si Mandy sa sinabi ng babae. Imposible namang aalis si Sherwin doon ng gabi na hindi nagpapaalam sa kanya. Sobrang nagtataka si Mandy sa biglaang pagbabago ni Sherwin. Kahit umalis na lamang doon ang dalaga at pupuntahan na lamang niya ang kapatid nitong si Cheryl sa pinagtatrabaho nitong mall. Isang manager ng mall si Cheryl. Napatuwid ng upo si Mandy nang makita si Cheryl na papalapit sa kanya. Ate Mandy, pagtawag ng dalaga sa kanya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mandy. Inaya niya ang dalaga na kumain sa labas, kahit nagpaalam ito sa manager ng ilang sandali para samahan siyang kumain. Ate, hindi mo ba alam ang nangyari? Hindi pa sinabi sa iyo ni Kuya ang lahat? Kinakabang wika ni Cheryl sa ate Mandy niya. Sa tingin niya, ay walang kaalam-alam si Mandy sa nangyari sa buhay ng Kuya Sherwin niya. Patungkol naman sa inyo, Cheryl. Ate, umuwi si Kuya sa probinsya at mas mabuti sigurong kayong dalawa ang mag-usap ng problema nyo. Wala naman kaming problema ng Kuya Sherwin mo eh. Nagtatakang tanong naman ni Mandy kay Cheryl. Ate, mas mabuting kayo na ni Kuya ang mag-usap. Sorry Ate Mandy ha. Puntahan mo na lamang si Kuya sa probinsya. Lalo namang nagtataka si Mandy sa kung ano ang ibig sabihin ni Cheryl. Kung kaya ay minabuti na lamang ni Mandy na ipanatag ang sarili at mag-isip ng kung ano ang tama niyang gagawin. Tingin niya ay may problema nga sila ni Sherwin dahil hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Nag-file ka raw ng leave sabi ng HR? Si Carlo ang inaanak ng Daddy Randolph ni Mandy na palaging nakabantay sa mga kinikilos niya sa loob ng ospital. Isa ito sa mga kasamahang doktor. Gustong-gusto ng ama niya ang lalaking ito para sa kanya, pero wala naman siyang ibang nararamdaman para sa lalaking ito. Kaibigan lang talaga ang tingin niya kay Carlos. Saan ka ba pupunta? At nakita kita kaninang may daladalang maleta kanina. Ang kulit talaga ng lalaking ito. Hinding-hindi ito titigil, lalo na sa pagtatanong para lamang may report ito sa daddy niya. Magbabakasyon dahil pagod na ako at kailangan ko ng magpahinga. Mahandi kilala kita. Ano bang problema? Nakikita ni Carlos ang lahat ng ikinikilos niya. Kung kaya ay wala siyang may tatago rito. Sadyang kilalang kilala siya ng binata. I can handle myself, Carlos. Tatawagan na lamang kita kapag hindi ko kaya. Seryosong saad ni Mandy na hinubad ang suot na coat at tuluyan nang nagpaalam sa kaibigang si Carlos. Medyo malakas ang ulan papuntang probinsya, kaya't pumasok na muna si Mandy sa isang inn at nag-check-in ito. Hindi safe na bumiyahe ng ganitong kalakasang ulan. At lalo pat gabi na. Hindi niya pa kabisado ang daan at baka tumirik pa ang kanyang sasakyan. Ma'am, heto na po ang room keys mo at pwede kang tumawag dito sa counter kung may kailangan ka. Isang matamis na ngiti lamang ang sumilay sa mga labi ni Mandy at tumuloy na sa kwarto niya. Kinabukasan ay nagising siya sa palao sa labas ng kwarto niya. Merodin, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Hindi mo ako pwedeng iwan. Alam mong mga bata pa lamang tayo.
We are meant to be na. Mga bata pa lamang tayo ay tinakda na tayo. Zainab, alam mo ang mga magulang lamang natin ang nag-uusap patungkol sa kasal na yan. Kaya hindi mo ako mapipilit na magpakasal sa'yo. Alam mo rin namang hindi kita gusto. Kaya please lang, tumigil ka na sa kakasunod mo sa akin. Alam ko rin may kinakasama kang lalaki sa Maynila. Huwag mong hintayin sabihin ko pa sa ama at ina mo ang ginagawa mo. Ahmed, Nakakabulahaw naman ang tunog ng mga ito. Kung kahit mabilis na bumangon si Mandy at nagulat na 8:00 na pala ng umaga. Nagmamadaling sumilip siya sa labas ng bintana at tirik na nga ang araw. Kaagad na tumungo sa shower ang dalaga at saka ito nagbihis. Naririnig niya pa rin ang palaho ng babae sa labas na umiiyak habang ang lalaki naman ay todo explain dito. Mga Muslimang mga ito at sigurado siya roon. Paglabas niya ng kwarto ay nagulat na lamang siya nang lumapit sa kanya ang isang napakatangkad na lalaki. Maputi ito at napakaganda ng hubog ng katawan. Maskulado at matipuno. Napakagwapo ng lalaki at patangos ang ilong. Good morning, sweetheart. Napasinghap si Mandy na hinalikan siya ng lalaki sa pisngi. Yumakap ito sa kanya na bahagyang ikinagulat ng dalagang doktor. Napapikit siya dahil napakabango ng lalaking ito. Napakasarap nitong amuyin. I'm sorry, Doc, but I need your help. Bulong nito sa kanya. Kilala siya ng lalaki. Naiintindihan ni Mandy na ito yung lalaking narinig niya kanina sa loob ng kwarto niya na mahinaong nag-explain sa pumapalaho na babae. Kita niya ang paniningkit ng mga mata ng babaeng sa harapan nila. She looks young. Kamusta ang tulog mo, sweetheart? Tanong nito sabay singit sa mahaba niyang buhok sa tenga niya. Nakalugay kasi ang buhok niya dahil basa pa ito. You owe me one. Bulong niya sa binatang Muslim. Naalala niya na ito. Isa itong project head engineer na nag-renovate ng ospital na pinagtatrabahuan niya. She meets him noong nadisgrasya ang isa sa mga tauhan nito at ito mismo ang nagdala sa tauhan nito sa loob ng ER. Hinangaan niya pa nga ito dahil sa kabutihan nito sa tauhan nito na personal nitong inaalagaan noong na-admit sa ospital nila. Sweetie, who is she? Nakataas kilay na tanong niya kay Engineer Ahmed na ikinangiti nito sa bayakbay sa kanya. Siya yung sinasabi ko sa iyo, sweetie. Napilit na ipinapakasal sa akin ng mga magulang namin. Sinidyang ikunot ni Mandy ang kanyang no, saka humilik sa malapad na balikat ni Engineer Ahmed. Let's go, sweetie. Gutom na ako. Hey baby girl, kumain ka na ba? Baka gusto mong sumama sa amin na kumain. Lalong nagdadadabog ang babae na sinimangutan siya at nagmamadaling umalis. Subalit nag-iwan pa ito ng salita kay Ahmed. Hindi pa rin ako titigil. Pag-uwi ko sa atin ay sisiguraduhin kong may kakasal na tayo. Akin ka lang, Amerudin. Napabuga ng hangin si Ahmed na binitawan si Doc Mandy nang makaalis na ang babae sa harapan nila. Thank you, Doc. And sorry for that. Show me. Nakangiting wika ni Mandy sa binatang engineer. How do you want me to pay, Doc Mandy? Napasinghap si Mandy nang itinaas nito ang mga kamay. Sabay kulong sa maliit niyang katawan sa pader ng hotel. Nagkibit balikat na lamang si Mandy, sabay tulak sa lalaki. Hindi niya naiintindihan ang sarili, subalit kinakabahan siya sa tuwing lumalapit sa kanya si Ahmed. Lalo na kapag naaamoy niya ang napakabangong katawan nito. Saan ka pupunta? Ani ang napatiuna ng maglakad. Kaagad naman siyang sinabayan nito, sabay kuha ng backpack niya sa likuran. Sa Santa Rosa, may kliyente ako doon nakikitain. That's good. Then you can drive my car, please. Sa Santa Rosa rin kasi ako eh. Bahagyang pakyut niya na ikinatawa naman ni engineer, sabay pitik sa noo niya. Let's go. Ipapahatid ko na lang ng designated driver for rent ang sasakyan ko. Nakangiting wika ni Engineer Ahmed. Nakakatuwa lang, pero magaan talaga ang loob niya si engineer na ito dati pa man. Mas magaan pa ang loob niya rito kesa kay Carlos na kasakasama niya ng lumaki. Nakarating sila sa Santa Rosa. Ito ay ang probinsya nila Sherwin. At bumaba na rin si Engineer Ahmed sa isang establishment kung saan ito kikitain ng kliyente nito. Thanks for the ride, Engineer. Pasasalamat niya kay Engineer Ahmed na tinungan na lamang nito. Matapos itong nagpaalam, ay pinaharurot na rin ni Mandy ang sasakyan
patungo sa pamamahay ni Sherwin. Hindi niya alam subalit ang lakas ng kabog ng puso ni Mandy habang binabaybay ang kahabaan ng daan papunta sa tahanan ni Sherwin. Nang dumating siya doon, ay maraming tao sa bahay ng kasintahan niya. May mga sasakyan pa nga sa labas. Isang mayaman ang pamilya ni Sherwin dito sa probinsya ng Santa Rosa. Si Sherwin naman ay isa ring doktor na kagaya niya. Sobrang lakas ng kaba ng puso ni Mandy na pumasok sa gate ng malaking bahay. Sapagkat bukas naman na yun, ibig sabihin lamang ay may hinihintay pang mga bisita. It's a wedding reception kaya labis na ipinagtataka ni Mandy kung sino ang ikakasal. Gayong sina Sherwin lang naman at Cheryl ang anak ng mag-asawang Sebastian. Habang papalapit na siya sa bulwagan, ay lumalakas ang kaba ng puso ni Mandy. Lalo na noong makita ang pamilyar na bulto ng lalaki na nasa entablado. Hindi niya masyadong maninag ang mukha ng lalaki dahil mataas na ang araw at masyadong maliwanag sa paligid. Hindi niya kasi suot ang kanyang glasses, pero kilala niya ang lalaking iyon. Gusto niya itong makita ng malinaw para kumpirmahin kung totoo nga ba ang nakikita niya o hindi. Sherwin! Bago pa man siya nakalapit sa entablado, ay nablot siya ng isang matipunong braso. Kaya napasubsob siya sa dibdib ng lalaking humablot sa kanya. Pamilyar sa kanya ang amoy nito. Ahmed, let me go. Pagpupumiglas niya sa pagkakayakap nito sa kanya. You're hurting your dog. Dinig na dinig niya ang lakas ng pagkabog ng puso ni Ahmed habang nakasubsob siya sa malapad na dibdib ng binatang engineer. Pero naririnig niya pa rin ng malinaw ang sinabi ng MC. Ang binanggit nitong pangalan na tila pumapatay sa puso niyang tumitibok. Mr. and Mrs. Sherwin and Daniela Santillan. Nakakabingi iyon at masakit sa tenga. Pangalan niya dapat ang nakadugtong sa pangalan ni Sherwin at hindi pangalan ng pinsan niyang si Daniela. Anong nangyari? Let me go. I need to talk him, Ahmed. Alam kasi ni Engineer Amerodin, nakasintahan niya si Doc Sherwin Santillan. Gusto mo bang magmukha kang tanga sa harapan ng mga tao kapag nalaman ng lahat na niloloka ni Doc Santillan at ng babaeng yan? Control yourself. You can confront him. But not now, Docky. Naintindihan mo ba ako? Naintindihan niya ang mga sinabi ni Ahmed. Subalit ang sakit na nadarama niya ay tila nakakamatay at nakakapanghina. Kaya mo pa ba? Kung hindi mo na kaya, ay sabihin mo lang. Ilalayo kita rito, Docky. Anito na ipinagpapasalamat niya. Dahil kung wala ito na pumigil sa kanya, ay napahiya nga talaga siya. Dahil iko-confront niya talaga ang dalawang taksil na ito. Naroon din sa paligid ang ilang kalahi niya na halatang nag-e-enjoy. Trinaydor siya ng mga ito. Alam ng mga ito na kasintahan niya si Sherwin. Subalit narito ang mga ito at wala man lamang nagsabi sa kanya ng patungkol dito. Hindi siya maaaring maging mahina para hindi siya magmukhang kaawa-awa sa harapan ng mga ito. Ahmed, do you have a gift for the newlyweds? Ani ang pinahid ang mga luha. Wala eh. Hindi ko alam ang patungkol dito. Hindi ko alam na kasal pala ni Sherwin ang pupuntahan ko rito. Can you stay with me and pretend to be my lover? Gumuhit ang pilyong ngiti ni Engineer Ahmed sa sinabi ng surgical doctor na si Amanda Lucero. Alam niya na ata ang binabalak nito. Sure, bumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya at matamis nang umiti rito. He likes her strong disposition na kaya nitong harapin si Sherwin sa kabila ng lahat. Hindi siya nagkakamali sa pagkakilala niya kay Docky Amanda. Napatawa siya nang hinablot niya ang regalong nasa tabi ng inuupuan niya. Hindi niya rin alam kung kaninong regalo yon. Maigpit na kumapit sa kanya si Mandy at naglakad sila papalapit sa bagong kasal. Hindi pa ito ang tamang oras para magbigay ng regalo, pero hinayaan niya na lamang ito. Nakikisabay na lamang siya sa agos ng pangyayari at sa gustong gawin ni Doc Mandy. Hi Cass, congratulations on your wedding. Hi Sherwin. She didn't even stammer a bit, kung kaya ay hinapit niya ang maliit at malambot na bewang ni Doc Mandy. Mandy? Gulat na gulat si Sherwin at amazement naman ang nasa ekspresyon sa mukha ni Daniela sa kanya. Tila ba'y pinagmamalaki nitong naagaw sa kanya ang isang napakahalagang tao sa buhay niya.
Another achievements kumbaga. Natigilan ang lahat pati na rin si Tita Catherine niya, na kapatid ng kanyang ama at ina ni Daniela. Natoon sa kanila ang paningin ng mga ito. Ang pamilya naman ni Sherwin ay natigilan nang makita siya. Mandy, let me explain. Ani ni Sherwin na nagmamadaling lumapit sa kanya. Sa tingin niya kay Daniela ay buntis ito dahil halata na sa suot nitong gown ang umpok nitong tiyan. Sa madaling salita ay matagal na pala siyang niloloko ng mga ito. Oh, you don't have to, Sherwin. Anyway, congratulations to the both of you. Meet my fiancé, Engineer Ameruddin Ali. Sweetie, this is my ex-boyfriend Sherwin Santillan. Masayang wika ni Mandy, sabay kagat ng labi. Napansin kaagad ni Ahmed ang bahagyang paglamlam ng mga mata ni Mandy. It hurts him to see her fall at tears. Kaya to save the tears ay itinaas niya ang mga pisngi ni Mandy at tinitigan ng mga mata nitong nagsisimula ng umambon. Nagulat na lamang si Ahmed nang siilin siya ng halik ni Mandy sa kanyang mga labi. That was quick and instant, but he closed his eyes, sabay hapit ng bewang ng dalaga palapit sa katawan niya. Hinawakan niya ang pisngi ni Mandy to make that kiss last longer enough for him to wipe the tears away. She even drew a sweet smile nang maghiwalay na ang mga labi nila. But he can see behind that smile was the sadness, kaya't minaputi niyang hapitin ang katawan nito to keep her closer. I'm sorry about that. I'm just carried away. Anyway, I wish you good luck on your married life, Cass. Ani ni Mandy na inabot kay Daniela ang regalo. Nagmamadali kasi kami ng girlfriend ko. Kailangan pa naming bumalik sa Maynila. Pasensya na at hindi kami na-inform na kasal nyo pala ang dadaluhan namin. We can even prepare a much beautiful gift sana. Napapailing na lamang si Ahmed nang mapansin ang panginginig ng katawan ng dalagang hawak niya. Mandy, can we talk? Mag-usap tayo pagbalik ko sa hospital. Mandy fake a smile to Sherwin, then turned to him. Let's go, sweetie. Kumapit si Doc Mandy sa matiputong braso ni Ahmed at walang lingon-likod na lumabas sa bahay na iyon. Napatigil sila nang humabol sa kanila si Tita Catherine niya. Mandy, sandali lang. Sandaling napalunok si Mandy at naikuyom ang kamao. Kailangan niya pang maging matatag. Hindi pa siya pwedeng bumigay sa sakit na nadarama niya ngayon. Yes, Tita. Mandy, Daniela is pregnant sa anak nila ni Sherwin. Kaya't ipinakasal namin sila. Hindi pwedeng mapapahiya ang pinsan mo at ang buong pamilya namin. Kaya nangyari ito. Siguro naman you should know your place dahil sa asawa na ng pinsan mo si Sherwin. Napatikim si Ameruddin na noon ay nasa likod ni Mandy. Excuse me, ma'am, but Mandy is mine now. For as long as I'm concerned, masaya ang relasyon namin ni Mandy. Yes, I know na ex-boyfriend ni Mandy si Sherwin, but that was from the past. Sabat naman ni Ahmed. Napakunot noon naman si Tita Catherine na tila pinag-aaralan si Ameruddin. Mandy, boyfriend mo ang lalaking ito? Hindi makapaniwalang wika ng tita niya. She doesn't want to drag Ahmed down to her lies, pero kailangan niyang magsinungaling para hindi siya magmukhang kawawa sa harapan ng mga ito. Alam niyang tuwang-tuwa ang tita niya, thinking na nalamangan siya sa pamamagitan ng pag-agaw ni Daniela kay Sherwin. Yes, tita. Bago pa may nangyari kay Sherwin at Daniela, ay kami na ni Ahmed. So what it is with you? Sabihin mo na lamang kay Daniela na salamat sa pagpulot ng basura ko. Pero pinagsawaan ko na yon, kaya tinapon ko na. So if you're thinking na ilapit ang isa mo pang anak kay Ahmed na si Priscilla, well, I'm sorry. Ahmed is mine at hindi ko siya itatapon pa sa mga anak mo, tita. Good day. Napatiuna na siya sa loob ng sasakyan niya habang si Ahmed ay itinaboy pa ang Tita Catherine niya at mukhang may balak na naman ito kay Ahmed. Ang buong pamilya ng tita niya ay karibal niya sa lahat ng bagay, mula sa atensyon ng abuelo niya at sa kanyang ama. Plain and simple lang naman ang mga bagay na gusto ng mga ito sa kanya. Ang kayamanan ng pamilya nila, ang ospital at ang mga negosyo ng kanilang pamilya. Iyon ang mahalaga sa mga ito.
Aside kasi sa pagiging doktor niya sa isang pampublikong ospital, ang pamilya niya ang nagmamay-ari ng isang sikat na private hospital ng bayan nila. Hindi naman siya tanga para i-give up na lamang ang pinaghirapan ng kanyang ama all these years. Wala namang naitutulong ang mga ito sa negosyo nila, lalo na sa ospital. Nang namatay ang lolo niya, ay sa kanyang ama nito pinamana ang ospital. Logical kasi, ang ama niya ay isang sikat na surgical doctor sa bahay nila. Sobrang sakit lang talaga kasi, sapagkat ang lalaking minahal niya at inaakalang siyang magiging kasama niya habang buhay, ay nadali ng pinsan niyang taksil. Pero hindi rin siya makapaniwalang kumagat naman si Sherwin sa pain ng mga ito. Si Sherwin pa talaga of all people. Ito yung inaasahan niyang magtatanggol sa kanya mula sa lahat. But Sherwin failed her. Dahil sa araw na ito, ay ito na mismo ang nagwasak sa puso niya. Tubig, gusto mo? Nagulat na lamang siya nang abutan siya ni Ahmed ng isang bote ng tubig. Malamlam ang mga mata niya at nagbabanta ng pumatak roon ang mga luha niya. Salamat. Hindi ko alam kung papaanong tumayo sa harapan nilang lahat kung hindi dahil sa tulong mo. Nanginginig ang boses niya sapagkat gusto niya na talagang umiyak, ngunit pinipigilan niya. Not in front of Ahmed dahil sobrang nakakahiya nang ginamit niya ang lalaki. Pagkatapos ay iiyak pa siya sa harapan nito. Let me drive. Hindi mabuting magmaneho ka ng sasakyan na masama ang loob mo, Doki. Kagad namang umusog si Mandy para maupo si Ahmed sa driver's seat nang makita niya si Sherwin na palabas ng gate sa bahay. Let's go, Ahmed. Napayuko na lamang si Amanda sa sobrang sama ng loob niya at sobrang sakit ng nadarama. Mula sa side mirror ng sasakyan niya ay nakita niya ang pagtawag ni Sherwin sa kanya. Sumunod naman dito ang pinsan niyang si Daniela. Pero nakalayo na sila ni Ahmed at wala na siyang balak na kausapin pa ang kasintahan niya. Sapat na ang kanyang mga nakita at pati na rin ang kanyang nalaman. She doesn't need to know the reason kung bakit nagawa sa kanya ni Sherwin ang ganito kasakit na bagay. Ahmed, pangit ba ako? Kapalit-balit ba ako? May mali ba sa akin? May kulang ba sa akin? Hindi ba ako sapat? Hindi napigilang bulalas niya sa binatang kasama niya ngayon na seryoso ang mukhang nakatitig sa daan. Just let it go, Mandy. Umiyak ka kung gusto mong umiyak. You don't need to hide your pain to me. Nakahanda na akong makinig sa'yo. Itinabi ni Ahmed ang sasakyan sa gilid ng daan at doon ay dinaluhan si Mandy na lumabas ng sasakyan at doon ay umiyak ng umiyak. Hindi niya nakinaya pang pigilan ang mga luwang kanina niya pa pinipigil sa harap ng maraming tao. All her life ay wala nang ginawa ang mag-inang Daniela at Catherine kung hindi ang sumausaw sa buhay niya. Lahat na lang ata ng bagay sa buhay niya ay pinakialaman ng mag-inang ito. Lahat ng meron siya ay gusto ring magkaroon ng mga ito, kaya labis siyang nasasaktan. Hindi niya inaasahang mawawala na lamang sa kanya si Sherwin ng ganoon kadali at ganoon kabilis lamang, ni hindi man lamang siya nakapaghanda sa bagay na yon. Salamat. Pasasalamat ni Mandy kay Ahmed matapos siya nitong ihatid sa bahay niya sa syudad. Pasok ka muna. Paniyaya ni Mandy sa binata. Hindi naman siya masyadong emosyonal. Matapos niyang umiyak ng umiyak sa tabi ng daan, ay gumana ang pakaramdam niya. Ipinagpapasalamat niya na lamang na naroon si Ahmed sa tabi niya para maging driver dahil baka madisgrasya pa siya sa sitwasyong iyon kung hindi niya kasama ang binata. Isang matamis na ngiti lamang ang gumuhit sa labi nito. Napakagwapo talaga ng taong ito. Siguro kung mas una niya itong nakilala kaysa kay Sherwin, ay baka na-inlove na siya rito. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka. Ipahinga mo muna yung puso mo. See you tomorrow sa ospital. Hindi alam ni Mandy kung kaya niya na bang harapin bukas ang lahat pati si Sherwin. Paniguradong naroon ang pinsan niyang si Daniela para ipahiya siya sa lahat. Kinabukasan ay nakangiting hinarap ni Mandy ang lahat. Buong puso niyang tinanggap na wala na sila ni Sherwin sa ganoon kadali. Ang relasyon nila sa loob ng ilang taon ay ganoon lamang kadaling itinapon ng binata na para bang wala lang dito. Kaya tuturuan niya ang puso niya na kalimutan ito sa ganoon lang rin kadali. Good morning, Dad. Bati niya sa ama. Nagulat na lamang siya kung sino ang naroon sa hapag nila, kasama ang daddy niya. It's Engineer Amerudin,
na maliwalas ang mukhang bumati sa kanya ng magandang umaga. Hi, ang aga mo naman. May kailangan ka ba kay Dad? Takang tanong ni Mandy. Napapailing naman ang daddy niya na napatitig sa kanya habang niluwagan ng suot na ties. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang nangyari sa inyo ni Sherwin? Napalunok si Amanda sa harapan ng ama at rumihistro ang lungkot sa mga mata. Nagkibit balikat na lamang si Ahmed nang dumako ang mga mata niya rito na ibig sabihin ay hindi ito ang nagsabi sa ama. Nakita ko ang Instagram post ni Daniela all about her wedding. Anong nangyari sa inyo ni Sherwin? Dad, it's simple. We are not meant for each other. Wala na kami. Tapos na kami kahapon lang. Kahapon ko palang nalaman kasi. Napabuntong hininga si Amanda na naupo sa pagkaharap si Ahmed. Bakit ang aga-aga ay nandito ka? Inihatid ko lang na maaga kay Sir Randolph ang plano ko sa renovation ng ospital nyo. Patapos na kasi ang project ko sa kabilang ospital. Kinuha ako ng dad mo. Kaagad tumango si Amanda. Hindi niya alam, but she hopes that Ahmed is here for her. Siguro dahil masyado pa siyang vulnerable sa harapan ni Sherwin at Daniela. Sigurado ka ba anak na kaya mong pumasok sa ospital? I don't want to see you down. At umiiyak doon anak. Seryosong wika ni Randolph sa kanyang anak. I can handle myself, Dad. Wala akong dapat na ikahiya at ikatakot. I didn't do anything wrong. Sila ang may kasalanan at hindi ako. So why should I need to hide? Napangiti ang dalawang lalaking kaharap niya na ikinapanatag naman niya. That's my daughter. Strong and fierce. Hindi ako nagkamali sa pagpapalaki sa iyo anak. She smiles in vain. At naalala ngayon nga pala ang board meeting ng ospital na pag-aari ng daddy niya. Good luck po sa meeting, Dad. Inalok siya ni Ahmed na sasakyan nito sumakay. Ngunit tumanggi si Amanda nang maalala ang mapang-uyam na mukha ni Daniela. Kumilimlim ang mukha ng dalaga na hinablot si Ahmed. I've changed my mind. Napangiti si Ahmed na lumabas ng sasakyan. Iginiya siya ng binata at pinagbuksan ang harapan ng sasakyan. Wise decision, Doki. Pwede mo akong gamitin anytime you want for free. Namula ang mukha ni Amanda sa sinabi ni Ahmed. Sa hindi malamang rason, pero iba ang dating nito sa kanya sa sinabi ng binatang Muslim. Nag-init ang mukha niya nang maalala ang halikan nila ni Ahmed sa harapan ni Sherwin at Daniela. Alam niyang guguluhin siya ni Sherwin, kaya't mabuti na rin at naroon si Ahmed para tulungan siya. Nanginitian niya na lamang ang lalaki at dinaan sa biro ang paghingi niya ng pabor dito. Pero mabuti na rin iyon kaysa mapahiya siya mamaya. Dumistansya naman sa kanya si Sherwin, which is good para sa kanya nang dumating sila sa ospital. Habang nagra-rounds na siya sa kanyang pasyente, ay nagulat na lamang siya nang makita ang isang delivery man na may daladalang bulaklak at siya ay hinahanap nito. Hindi siya mahilig sa bulaklak, pero kinilig ang puso niya nang makita ang magandang bouquet ng kulay puting rosas na inabot sa kanya ng delivery guy. Matapos magpasalamat sa kanya, ay umalis na rin ito. Nakita niya ang card na naroon at napangiti siya ng matamis nang makitang galing pala yun kay Ahmed. Para bang tinotoo na ata ng binatang ito na sila ay mag-boyfriend at girlfriend. Ang sweet naman ni Doc Sherwin sa'yo, Doc Mandy. Tudyo ng mga kasama niyang nurse. Hindi ito galing kay Sherwin at tapos na kaming dalawa. Wala lang kami. Kaya wag niyo na ulit banggitin yan nang hindi kayo malagot sa asawa niya. Nagulat ang mga ito sa sinabi niya na gusto pa sanang magtanong subalit umalis na si Doc Mandy sa harapan nila. Habang ito ay nakangiti at kalong ang mga bulaklak, takang-taka ang lahat sa reaksyon ng doktora. Tila pa ito'y kinikilig sa nagpadala ng bulaklak sa kanya. Lalo nilang ay pinagtaka nang sinabi nitong may asawa na si Doc Sherwin. Hi, kumain ka na ba? Muling napangiti si Amanda sa nakitang mensahe ni Ahmed. Kung hindi pa, yayayain sana kitang kumain. Napakagatlabi na lamang si Amanda na napatitig sa binatang nasa harapan na pala ng desk niya. Kaagad niyang inayos ang damit at pati na rin ang kanyang buhok. Nakakaloka pero bigla siyang naging conscious sa looks niya sa harapan nitong binatang si Ahmed. Sobrang ganda mo na, kaya halika na at kumain na tayo. Nakakabaliw yung maganda ka nga, pero may pasma naman. Hindi napigilan ni Mandy ang matawa sa tinura nito.
kaya't inilugay niya na lamang ang kanyang mga buhok. Nagulat pa siya nang iniabot nito sa kanya ang matitipunong braso para kapitan niya na ikinangiti niya na lamang. Nagpapanggap nga lang pala silang magkasintahan. Ikinawit niya roon ang kanyang kamay at nakangiti silang tumungo sa labas para kumain. Naiwan ang mga kasamahan nilang nagtataka sa ikinikilos ni Doc Mandy. Hindi naman ito ganoon dati kay Doc Sherwin. Habang si Sherwin ay sobrang nasasaktan nang makitang tinangay ni Ahmed si Mandy papalabas ng ospital. Gusto niya sanang kausapin ang dalaga at magpaliwanag rito. Ipapaliwanag niya dito na ang lahat ng ito ay pagkakamali niya. Ang nangyaring kasalan nila ni Daniela ay nangyari dahil sa isang gabing pagkalasing niya kasama ang pinsan nitong si Daniela. Pinakasalan niya lang si Daniela dahil sa bata at kapag naisilang na nito ang anak nila ay hihiwalayin niya na ito at babalikan niya si Amanda. Pero nasyak na lamang siya kahapon nang sumipot ito sa kasal niya kasama si Engineer Ali. Naghalikan pa nga ang dalawa sa harapan nila ni Daniela. Akala niya ay palabas lamang ni Amanda ang lahat para hindi siya mapahiya. Pero mukhang siya ata ang nagkakamali. Pinuntahan niya kanina ng maaga si Amanda sa bahay nito para kausapin. Pero naroon si Ahmed ng maaga sa bahay nila Mandy. Posible kayang doon na ito natutulog? Bumangon sa puso niya ang panibugo at sobrang pagkainis. Hindi maaaring tuluyang mawala sa kanya si Mandy. Buong araw na naroon si Ahmed para kay Mandy para tuloy silang totoong magkasintahan. Sabay pa silang kaninang nagtanghalian nang magpa-deliver si Ahmed ng pagkain nilang dalawa. Kinagabihan naman ay hinintay siya nito hanggang sa mag-off na siya sa ospital para sabay na silang kumain. Hindi naman siya na-bored kasama ito dahil magaling itong magpatawa. Ni hindi niya naalalang pinagtaksilan siya ni Sherwin at Daniela. Nang dumating na nga sila sa bahay niya ay inaya niya ito sa loob para makapagkape. At hindi naman ito tinanggihan. Nagulat na lamang siya nang tumabi ito sa kanya sa couch na kanyang inuupuan at hinapit ang katawan niya. "Your ex is here." Napapikit na lamang si Mandy nang lumapit ang mga labi ni Ahmed sa labi niya. Ni hindi niya maintindihan ang ibinubulong nito sa kanya. Napakabango ng hininga ni Ahmed. Dalalong nagpalago ng damdamin niya. Ibinuka pa ni Ahmed ang bibig niya upang ipasok ang mga dila nito sa mga labi niya, which is losing her sanity that much. Napakapit na lamang siya sa batok ni Ahmed nang maghiwalay na ang mga labi nila. Subalit napakalapit pa rin nila sa isa't isa. Magkadikit ang mga ilong nila habang magkahinang ang mga mata. "Sweetheart," aniyang nawala sa sarili. Nakatuon ang mga mata niya sa gwapong mukha ni Ahmed. "May bisita ka," bulong nito sa kanya. Sabay dampi ng mabilis na alik sa mga labi niya. Napalingon si Mandy at naniningkit ang mga mata niya nang makita si Sherwin na nasa pintuan ng salas nila. Napalingon siya kay Ahmed na noon ay hinahaplos ang malambot niyang buhok at humilig sa malapad na balikat nito. Ang mga braso nito ay nakapulupot pa sa katawan niya. "What do you want?" "Mandy, why are you doing this? With that man? Anong pinaggagawa mo?" Hindi nakaligtas kay Mandy ang pag-igkas ng panga ni Ahmed, which she finds amusing. Lalong naging gwapo sa paningin niya si Ahmed. "Why should not, Sherwin? He's my boyfriend, so bakit hindi?" "Mandy, ako ang boyfriend mo." Ahmed shackles at naikuyom ang mga kamao sa sinabi ni Sherwin. "Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ano ba sa tingin mo si Amanda, laruan? Girlfriend mo si Mandy, pero pinakasalan mo ang pinsan niya. Ano, naririnig mo ba ang sarili mo? Konting-konti na lamang at masasaktan na niya ang taong ito. Ang sarap sa pakin ng lalaking ito nang magising ito sa katotohanan." Nararamdaman ni Ahmed ang mahigpit na pagkakapit ni Mandy sa bewang niya na pinipigil siya. "Mandy, mag-usap tayo. Please." "Sure, usap tayo. Maupo ka." Seryosong wika ni Mandy na noon ay napatitig kay Ahmed at nakikiusap. Kaagad namang naintindihan ni Ahmed ang gusto ni Mandy. Subalit nasa labas lamang ito sa salas at hindi umalis. "Mandy, bakit ka sumasama sa Muslim na yan?" Halata niya ang inis ni Sherwin sa mga mata nito kay Ahmed. "Bakit hindi? Gayong single siya
at walang asawa. Should I hang with you? Kayong matagal mo na pala akong niloloko. Anong gusto mo, Sherwin? Gawin akong kabit? Pasensya na, at hindi ko binalak na maging kabit sa buong buhay ko. Narito ka na lang din. Then let me tell you this straight to your face. Tapos na tayo. The day na pinakasalan mo si Daniela. Kahapon lang yun, hindi ba? So wala na tayo. Hindi ko kasalanan yon. Kasalanan mo yon. Hindi rin ako yung tipong maghabol sa'yo. Kaya salamat at nangyaring binuntis mo ang pinsan ko. Before anything happens to us. I'm done with you, Sherwin. At oo, kami ni Ahmed. Kahapon lang rin. Nalumong napaupo na lamang si Sherwin. Sa upuang katapat ni Mandy. Mandy, Muslim si Ahmed. Hindi mo siya kilala. Paano kung saktan ka lang niya? Paano kung lokohin ka lang niya? Mandy, bago mo pa lang siya nakilala. And yet, nagpahalik ka na kaagad sa kanya. Bumangon ang inis sa puso ni Mandy sa mga sinabi sa kanya ni Sherwin. Kaya hindi niya napigilan ang sariling bulyawan nito. It's none of your business, Sherwin. Bakit ikaw? Kristiyano ka naman, di ba? At hindi Muslim? Pero niloko mo ako, hindi ba? Kung lolokohin man ako ni Ahmed, ay wala ka nang pakialam doon. Inis na itinaboy niya si Sherwin papalabas ng bahay nila at binalaan ng security guard ng tinitira nila na hindi na papapasukin pa si Sherwin sa bahay nila. Naging tahimik naman ang buhay niya sa mga sumunod na araw. Hindi na rin naman nagtatangka si Sherwin na kausapin ng dalaga. Habang sila naman ni Ahmed ay patuloy ang pagkukunwari nilang magkasintahan sa harapan ng lahat. Pero alam ng Daddy Randolph niyang nagkukunwari lamang sila. Pero napakagaan ang nararamdaman niya para kay Ahmed. Sa loob ng maiksing panahon ay nasanay na siyang umaktong girlfriend nito para itaboy si Zainab at Sherwin sa buhay nila. Hey, what's wrong with you? Tanong niya kay Ahmed. Nang isang araw ay hindi may pinta ang mukha nito. Halatang may problema ang binata at napubuntong hininga na lamang itong hinawakan ng mga kamay niya. Pupunta si Nama at ina dito sa syudad. Dumating sa kanila ang balitang may girlfriend akong doktor and they wanted to meet you, Amanda. Natahimik siya at natigilan sandali. Pwede ba kitang ipakilala kay Nama at ina bilang fiancé ko? Kumakabog ang puso ni Ahmed na nagpaalam kay Amanda pero gusto niya nang sabihin sa dalaga na sana ay kung pupwede ay totohanin na lamang nila ang pagpapanggap nila. Dati pa man ay may gusto na siya sa doktorang ito. Dati pa man ay tinatanaw-tanaw na ito mula sa malayo na kasakasama ni Sherwin. At ganoon na lamang ang saya ng puso niya nang inilapit siya rito ng tadhana. Kapag ipinakilala niya ito sa pamilya niya, ay talaga namang wala na itong takas sa kanya. Liligawan niya na lamang rin si Amanda pero hindi niya alam kung papaanong manligaw dahil sa totoo lang, hindi niya pa nagagawang manligaw sa kahit na kaninong babae. Magpapanggap lang naman tayo, hindi ba? Pero bakit ganyan ang mukha mo? Bakit parang mukha kang pinagbagsakan ng langit at lupa dyan? Amanda, kapag naipakilala kitang fiancé ko sa mga magulang ko, ay hindi ka na makakatakas sa akin. Nagulat na lamang siya nang lumapit sa kanya ang dalaga. Tinatakot mo ba ako? Nakangiting tanong nito na lalong nagpabilis ng pintig ng puso ni Ahmed. Napakalapit na ng mukha ng dalaga sa mukha niya. Kasi we are old enough, Ahmed. Hindi na tayo mga bata. Maaari pang magkamali ang mga desisyon natin sa buhay. Sandaling napakurap si Mandy sa mga nasabi niya. But with this man around her, ay hindi siya natatakot na sumugal. She trusted this man so much na tila bakit tagal niya na itong nakilala, gayong parang kailan lang naman dumating ito sa buhay niya. Paano kung yayain kitang magpakasal? Will you marry me then? Will you spend the rest of your life with me? I promise to be faithful to you and won't take your feelings for granted. I promise to not to look for another woman or take another wife except you. Kahit tradisyon namin ang pagiging polygamous, but I won't do that. If ever you will accept me, Mandy. Napayuko na lamang si Ahmed because there it goes. His mouth slips at nasabi na kay Mandy ang dapat niyang sabihin. Ginagap niya ang mga kamay ng dalaga at dinala ito sa mga labi niya. What do you mean, Ahmed? Alam kong magkaiba tayo ng tradisyon dahil sa isa akong Islam at Kristiyano ka naman. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita, Mandy. Bulong ni Ahmed sa dalaga. Napapikit na lamang si Mandy
Sa pakiramdam na tila hinahaplos ang kanyang puso sa bawat katagang binibitawan ni Ahmed. Mahal siya nito at pakiramdam niya parang sumasayaw ang puso niya sa mga sinabi nito. Hindi ko maipapangako sa iyong magiging masaya tayo habang buhay, pero may ipapangako kong hindi kita lolokohin. I'll be by your side at hindi ako mag-aasawa ulit kahit nasa tradisyon na namin yon. Rerespetuhin kitang palagi at makikinig ako sa iyo lagi. Napangiti ang dalagang hinalikan ng pisngi ng binata. It's enough. Baka sabihin mo pang pati buwan ay susungkitin at ibibigay mo sa akin. Napakagatlabi na lamang si Amanda nang magtama ang mga mata nila ni Ahmed. Hindi ako nagsisinungaling at nakahanda akong patunayan sa iyong mahal kita. I know, at mahal rin kita, Ahmed. Nakahanda akong yakapin ang anumang tradisyon ninyo. Huwag lang padamihan ng asawa. Napangiti naman si Ahmed na itinaas ang pisngi ni Amanda at sinil ng halik sa labi ang dalaga. Masayang-masaya naman si Mandy sa desisyon niya. Kinakabahan nga lamang siya sa papalapit na araw ng pagkikita nila sa pamilya ni Ahmed. Sinabi na rin niya sa ama ang patungkol sa relasyon nila ng binata at wala siyang itinago rito. Gusto rin naman ng kanyang ama si Ahmed dahil magalang ito at marespeto lalo sa kanya. Laging nagpapaalam si Ahmed sa daddy niya sa tuwing isasama siya nito na lumabas. Mas close pa nga ng daddy niya si Ahmed kaysa kay Sherwin. Nagulat na lamang siya ng isang araw nang usap-usapan sa ospital ang pagbisita raw ng asawa ni Sherwin. Doc Mandy, ang asawa pala ni Doc Sherwin ay ang pinsan mong si Daniela at malaki na ang tiyan niya. Nakita namin kanina. Alam ko, nakangiting tugon niya sa isang nurse na hindi napigilang makimarites sa kanya. Napapailing na lamang si Mandy nang makita si Daniela na papalapit sa desk niya. Kagad na nagsulubong ang mga kilay nito nang makita ang bouquet ng preskong rosas ang nasa mesa niya. Inakala siguro nito na kay Sherwin galing iyon. Hanggang ngayon ba naman ay hindi ka pa rin tumitigil sa kadesperadahan mo? Sumbat ni Daniela sa kanya na ngayon ay naka-cross arm na humarap sa kanya. Ano namang ipinagpupuputok ng butsi mo dyan, ha Daniela? Nagtatakang tanong ni Amanda. Simula noong nalaman niya ang totoong nangyari na piniikot ng pinsan niyang si Daniela ang boyfriend niya para sa malaking shares ni Sherwin sa ospital na pag-aari ng ama niya, ay alam niya na kaagad na 2 birds in 1 stone ang move na iyon ni Daniela. Kakompetensya niya si Daniela sa lahat ng bagay. Kapag pagsasamayan ng shares ng tita Catherine niya at shares ni Sherwin sa kumpanya, ay lalaki ang shares ng mga ito at lihim ng nilalakad ng mga ito ang management ng ospital na mapunta na sa kanila. Hindi niya yun papayagan. Kung kaya ay pinagsama nila ng daddy niya ang shares nila sa ospital at pinapahigpit palalo ang management ng kanyang ama. Natuwa rin siya dahil nitong mga huling araw ay nalaman niyang ibebenta ni Carlos ang shares nito sa isang private company na hindi kilala. Binili rin ng kumpanyang iyon ang ilang maliliit na shares. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa kumpanyang iyon para hindi makaarangkada ang pamilya ng tita Catherine niya sa pagpapatalsik ng kanyang ama sa pwesto nito bilang CEO ng ospital nila. Tumatanggap ka pa rin ng bulaklak mula kay Sherwin at patuloy mo pa rin nilalandi ang asawa ko. Hindi ka pa talaga nahihiya, ha Mandy? Napayukom ng kamao si Mandy sa sinabi ng pinsan niyang si Daniela. Daniela, magpinsan tayo. But sad to say, hindi pareho ang dugong nananalitay sa mga blood vessels natin. Hindi ko gawain ang manulot ng mga bagay na hindi ko pag-aari. Gawain mo yun, Daniela. Nakangising wika ni Mandy na ikinapula naman ang pisngi ni Daniela. Nagtawanan pa ang mga nurse na naroon dahil sa sinabi ni Mandy. How dare you? Inis na wika ni Daniela sa pinsan niya. Hinablot niya ang bulaklak sa mesa nang pigilin ni Amanda ang mga kamay niyang tumapos sa tangkay ng rosas. Don't touch it. Kinuha niya ang card na nakalagay sa bouquet at iniabot iyon kay Daniela. Natigilan na lamang ito nang makita ang ibang sulat kamay at pati na rin ang pangalan. Galing sa isang Ahmed na hindi niya kakilala. Napalunok siya sa naramdamang hiya. Buong akala niya ay galing na naman iyon kay Sherwin. Napatigil siya at napanganga nang makita ang gwapong lalaking kasama ni Mandy sa kasal nila. At ito ay lumapit sa desk ng pinsan niya. Nagulat siya
nang sinalubong ito ni Mandy ng halik sa pisngi, habang ang lalaki naman ay nakapulupot kaagad ang matitipunong bisig nito sa katawan ng pinsan niya. Napatingala pa si Daniela sa napakatangkad na lalaking ito. Mas gwapo pa ito kay Sherwin at mukhang mayaman pa. "Kain na tayo, gutom na ako, sweetie." Ani nito sabay halik sa tangke ng ilong ng pinsan niya. Nakakainggit naman dahil kung bakit lahat ng magagandang bagay ay napunta sa pinsan niya at hindi sa kanya. Napakagwapo ng bagong boyfriend ng pinsan niya. Bakit ngayon niya lamang ito nakita? "Hi, I'm Daniela." Anyang inilahad ang mga kamay sa gwapong boyfriend ni Mandy. Nagulat naman siya nang tiniligan lamang nito ang mga kamay niya at tinanguan lamang siya. "Napaka-stab naman ng lalaking ito." Iniwan siya ng mga itong naiinggit sa pinsan niya matapos magpaalam sa kanyang kakain lamang. Nakaalalay pa rin ang mga braso nito sa likod ni Mandy na lalong ikinapanibugho ni Daniela. Nakuha na nga siya ni Sherwin pero may pumalit naman kaagad na masigit pa ata kay Sherwin. Sinundan niya ang dalawa at nakita niyang napakaganda ng kotse ng binata na sinakyan ng pinsan niya, kaya mas lalo siyang nagka-interes sa boyfriend ng pinsan niyang ito. Kinakabahan si Mandy nang pumasok na siya sa bahay ni Ahmed. Naroon ang mga magulang nito sa loob ng bahay at sinalubong sila ng napaka-cute na batang babae na pamangkin nitong si Ahmed. Kaagad itong nagpakandong kay Ahmed kaya dumistansya siya sa binata, ngunit naramdaman niya ang matitipunong braso ni Ahmed na pumulupot sa balakang niya. Ang isang kamay nito ay nakakalong sa batang babae na panay pa-cute sa kanya. "Ama, ina," pagtawag ni Ahmed sa mga magulang nito. Sandali siyang napatigil nang maramdaman ang mga matang nakatuon sa kanya at yumuko naman siya bilang pagbati sa mga ito. "Siya po si Dr. Amanda Lucero, ama at ina. Fiancé ko po siya." Pakilala sa kanya ni Ahmed. Ang malakas na pagkabog sa dibdib ni Mandy ay damang-dama niya. Nawala ang kaba sa puso niya nang mainit na tinanggap siya ng mga magulang ni Ahmed ng buong puso. Napakabait naman pala ng mga ito at sinabing hindi siya pipiliting sumunod sa relihiyon nila. Depende na lamang daw sa kanila ni Ahmed sa napag-usapan nila, pero hindi sila makikialam sa desisyon ng kanilang anak. Si Zainab ay inareto ng mga ito sa ibang pinsan ni Ahmed sapagkat hindi naman nila mapipilit si Ahmed dahil ayaw talaga nito kay Zainab. Ilang oras niya pang nakasama ang pamilya ni Ahmed at nagulat na lamang siya nang sinabi ng ama nitong gusto na nitong makita ang apo niya na anak nila ni Ahmed. Tinatanong ng mga ito kung kailan nila balak na magpakasal. Napatawa na lamang siya nang sinabi ni Ahmed na malapit na. Gusto ng mga ito na maikasal din sila sa kasalang Muslim. 2 kasal ang gagawin, kaya't napapailing na lamang siya. Masaya naman pala kasama ang mga magulang nito. Kuwela rin kausap ang mga ito, kaya alam niya kaagad kung saan namana ni Ahmed ang sense of humor nito. She was more than happy sa relasyon nila ni Ahmed and contented. Sa likod ng masayang mga ngiti ni Doc Amanda ay naroon pala ang pusong pinuno ng panibugo at galit sa nakikitang napakasaya niya sa piling ni Ahmed. Halos hindi matanggap ni Sherwin ang pagkawala ni Mandy ng tuluyan sa buhay niya. Malapit ng mga anak si Daniela, kaya't malapit na rin itong hiwalayan. Papalikan niya si Mandy. Alam niyang may damdamin pa sa kanya ang dalaga. Napilitan lamang itong ibaling sa iba ang atensyon dahil sa nasasaktan ito kapag nakikita siyang kasama si Daniela. Alam niya namang may kasalanan siya, subalit hindi niya matatanggap na ganoon na lamang kadali na mapapalitan siya sa puso ni Amanda. Hanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Amanda. Itinakda na ang kasal nila ni Ahmed at Amanda Lucero, habang ipinapanganak naman ni Daniela ang bata. Napakalaking gulo ang nangyari sa loob ng ospital nang nagkandak pala ng lihim na DNA test si Sherwin sa bata. Nagwawala sa galit si Sherwin nang malamang hindi niya pala anak ang ipinagbubuntis ni Daniela at nag-file ito ng annulment sa kasal nila. Iyak nang iyak si Daniela. Hindi niya inaasahang mabubulgar ang lihim niya na ibang lalaki pala ang ama ng batang ipinapaangkin niya kay Sherwin. Nagulat na lamang si Amanda nang makita si Sherwin na pumasok sa opisina niya sa private hospital na pag-aari ng ama niya. Napakahagard ng mukha ni Sherwin na nakatitig lamang sa kanya.
Anong ginagawa mo dito? Takang tanong niya kay Sherwin na noon ay lumapit sa kanya. Mandy, hindi ko anak ang anak ni Daniela, Mandy. Niloko lang ako ni Daniela para masira ang relasyon natin. Mandy, malaya na ako. Nag-file na ako ng annulment sa kasal namin ni Daniela at alam kong aaprobahan nyo ng korte dahil I just married your cousin nang dahil lang sa bata. Napailing si Mandy na nakatitig kay Sherwin. Wala na ang dating nararamdaman niya para dito. Kung minsan, naisip niya na lamang kung talaga bang minahal niya ito o nasanay na lamang siyang kasama niya ito lagi. Sherwin, asawa mo na si Daniela at kailangan mong panindigan ang pagiging asawa mo sa pinsan ko. Tapos na tayo, Sherwin. Kaya kahit ilang ulit mo pang hiwalayin si Daniela, wala nang tayo. Hindi na rin naman na ako babalik pa sa'yo Kaya tigilan mo na ito. Look, sandali pa lamang kayong nagkaroon ng relasyon ng engineer. Matagal na tayo, Mandy. Kaya alam kong mas patimbang ako sa puso mo. Mandy, bumalik ka na sa akin, Please, mahal pa rin kita hanggang sa ngayon. Hindi kita nakalimutan kahit ilang saglit, Mandy. Please, Mandy. Lumuluhang wika ni Sherwin sa dalaga at lumapit sa kanya. Napaatras papalayo si Amanda kay Sherwin. Sherwin, hindi na kita mahal. Wala na akong nararamdaman sa'yo. Mas masaya ako sa piling ni Ahmed at mas mahal ko si Ahmed kaysa sa'yo. Hindi ko ipagpapalit ang anumang meron kami ni Ahmed ngayon sa anumang meron tayo noon, Sherwin. I'm sorry pero mas mahal ko si Ahmed kaysa sa'yo. Komportable akong kasama siya kaysa sa'yo. Diretsang wika ni Amanda na ikinagalit naman ang husto ni Sherwin. Hindi matanggap ni Sherwin na mas mitimbang sa puso ni Amanda si Ahmed kaysa sa kanya. Alam niyang nalilito lamang ang dalaga. Naisip niyang baka galit lamang ito sa kanya dahil sa kataksilang nagawa niya sa dalaga. Hindi ko matatanggap na ipagpapalit mo lamang ako, Mandy, sa isang taong hindi mo naman lubos nakakilala. 5 taon, Mandy. 5 taong naging tayo. At ipagpapalit mo lang ako sa isang taong wala pang 1 taon na kasama mo? Hiyaw ni Sherwin na lumapit kay Mandy. Kaya muling napaatras ang dalaga. Nakakatakot ang mga mata ni Sherwin na ngayon ay nakatitig sa kanya. Napuno ito ng galit na hinawakan siya sa magkabilang balikat. Sabihin mong nagkamali ka lang. Sabihin mong ako pa rin ang mahal mo, Mandy. Ano ba? Nasasaktan ako, Sherwin. Naiintakutang wika niya na nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng binata sa kanya. Masasaktan ka talaga, Mandy, kapag hindi mo ayusin ang sagot mo. Akin ka lang. Naintindihan mo ba? Akin ka lang. Ani nitong pinilit siyang siilin ng halik sa labi. Ngunit ubod ng lakas na itinulak ito ni Mandy. Nababaliw ka na ba, ha? Huwag na huwag kang lumapit sa akin, walang yaka. Hindi na kita mahal. O hindi kita minahal. Kahit kailan ay hindi ko naramdaman sa iyo ang sayang nararamdaman ko ngayon kay Ahmed. Hindi kita mahal. Hindi kita minahal sa loob ng 5 taon. Sinaktan mo lang ang pagkatao ko sa ginawa mong pagpapakasal sa pinsan ko. And aside from that, ay wala na. Wala akong nararamdamang panghihinayang at sakit dahil sa pagkawala mo. Bulyaw niya kay Sherwin na noon ay muling sumugod sa kanya. Napasigaw sa takot si Mandy na noon ay yakap ni Sherwin ng maigpit. Akin ka lang, Mandy. Akin ka lang. Bitawan mo ako. Baliw ka na. Napayak si Mandy habang nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ni Sherwin. Diring-diri siya nang magsimulang gumapang ang mga kamay nito sa pribadong parte ng katawan niya, sa dibdib niya, at nagpupumilit itong halikan siya sa kanyang mga labi. Kinagat ni Mandy ang mga labi ni Sherwin nang biglang bumukas ang pintuan ng ospital ni Mandy. Isang malakas na braso ang humila kay Sherwin at binigwasan ng suntok ang mukha ng binata. Sinundan pa yon ng isa pang suntok at malakas na turn-around kick na ikinalugmok naman ni Sherwin sa sahig. Hayop ka! Sigaw ni Ahmed na nagmamadaling lumapit kay Mandy at hinubad ang suot na jacket upang itakip sa nalantad na katawan ng dalaga. Sinira ni Sherwin ang suot niyang damit kung kaya halos nakalantad na ang kalahati ng katawan ni Mandy. Sweetie, I'm sorry. I was late. Maigpit na niyakap niya si Mandy na noon ay nanginginig at umiiyak sa takot na napayakap sa kanya. Nandito na ako. Huwag ka nang matakot pa. Sa nanlalabong paningin ni Sherwin ay kitang-kita niya kung paanong yumakap ng maigpit kay Engineer Alice si Amanda.
Nagdilim sa galit si Sherwin na hinugot sa tagiliran ng dalang baril. Kung hindi babalik sa kanya si Mandy, ay hindi niya mapapayagang mapunta ito sa ibang tao. Hindi siya papayag na tuluyan na ngang mapunta sa iba ang babaeng kanyang pinakamamahal. Oo nga, at minsang nagkamali siyang tumabi kay Daniela. Pero nadala lamang siya noon sa kamunduhang aliw dahil sa respeto niya kay Mandy. Kaya naman hindi niya ito ginalaw. Hindi niya kailanman naisip na ang kininoon si Mandy. Kinalabit niya ang gatilyo ng kanyang baril at kasunod noon ang malakas na sigaw ni Mandy. Kitang-kita niya pang tumayo si Ahmed, kaya muli niyang kinalabit ang gatilyo ng baril bago muling bumukas ang pintuan ng opisina at hinuli siya ng mga security guard ng ospital. Ahmed! Ahmed! Dinig na dinig niya ang sigaw ni Doc Amandy habang sumusunod si stretcher. Dinala sa operating room si Ahmed upang alisin ang 2 balang nailibing sa katawan nito. Si Mandy mismo ang gumawa ng operasyon. Hindi niya pababayaang mawala sa buhay niya si Ahmed. Pumapatak ang mga luha ni Mandy habang umuusal ng panalangin sa Diyos na sana ay maligtas niya si Ahmed. Nasa likuran nito ang isang bala at ang isa naman ay nasa tagiliran ng binata. Naging successful ang pagtanggal ng bala sa katawan ni Ahmed pero hindi pa rin ito nagigising dahil sa nakomatos ito at hindi pa alam kung kailan ito magigising. Nasugatan kasi ang isang ugat nito na konektado sa cerebral system ng binata na nagkakos ng pagkakomatos nito. Base sa ganitong sitwasyon ng mga pasyente ay depende ito sa fighting spirit ng tao kung kailan ito magigising. Hindi kailanman iniwan ni Mandy ang kasiyahan niya. Kinasuhan naman si Sherwin ng pamilya ni Ahmed sa ginawa nito. Kinasuhan niya rin si Sherwin ng attempted rape sa ginawa nito sa kanya. Galit na galit naman sa kanya si Daniela sa ginawa niyang pagpapakulong kay Sherwin. Sa darating na board meeting ay papasa na sa kanya ng ama ang pamamahala niya sa kumpanya nila. Sa oras na mapunta sa kanya ang pamamahala ng kumpanya ay aalisan niya ng karapatan ng pamilya ng tita niya sa management ng kumpanya nila. Wala namang ginawang mabuti ang mga ito sa kumpanya nila kung hindi ang waldasin lamang ang pera ng kumpanya. Walang ginawa ang mga ito kung hindi ang guluhin ang pamamahala ng ama niya sa kumpanya nila. Sweetheart, gumising ka na oh. Miss na kita. Malungkot na saad ni Amanda habang binibihisan ng damit ang malaking katawan ni Ahmed. Walang katapusang pasasalamat naman ang inani niya mula sa mga magulang ni Ahmed dahil sa hindi niya kailanman iniwan ang anak nila. Ako ang magiging CEO ng kumpanya namin, sweetheart. Kaya't gumising ka na please para magkasama tayo sa pag-celebrate ng pagiging CEO ko. Sana naroon ka sa tabi ko bukas, sweetheart. Ani ang hinalikan sa noo ang binata at maigpit na yumakap dito. Nilaro-laro ng mga daliri niya ang mga labi ni Ahmed at pinatakan ng halik ang mapupulang mga labi nito. Miss na niya ang masarap na halik ng binata sa kanya. Sa piling nito niya lamang naranasan kung paanong maging masaya sa isang relasyon. Sa piling ni Ahmed ay nadama niya kung papaanong maging babae na nagnanais na maikulong sa mga bisig nito. Hindi niya naranasan noon kay Sherwin ang kagaya ng ipinapadama sa kanya ni Ahmed. I love you, sweetheart. Good night. Ani ang tumabi sa binatang payapang humihimlay sa kama ng ospital. Kinabukasan ay pinakausapan niya munang bantayan ni Zara, ang kapatid nito, dahil dadalo muna siya sa pinakamahalagang meeting ng kumpanya nila. Nalaman niya mula sa usap-usapan ng mga board of directors na patatalsikin ng tita Catherine niya ang ama bilang CEO ng kumpanya nila. Sigurado siyang naroon rin ang mga magulang ni Sherwin na siyang tatayo sa shares ni Sherwin dahil nakipaghiwalay ito kay Daniela ng tuluyan. Nagsimula na nga ang meeting at tama nga siyang patatalsikin nga ng tita Catherine niya ang kanyang amang si Randolph sa pamamahala nito sa kumpanya nila. Hindi niya inaasahang magtutulungan ng mga ito at ang mga magulang ni Sherwin, kaya tatalunin talaga sila nito sa total shares ng kumpanya. Hintayin na lamang nila ang boto ng isang bagong shareholder ng kumpanya na bumili ng share ni Carlos na nasa ibang bansa na. Kinakabahan si Mandy sa mangyayari. Hindi niya inaasahang gagawin ito ng mga magulang ni Sherwin sa kanila. Napakabuti ng pakikitungo ng daddy niya sa mga ito, kaya hindi niya inaasahang tatrado rin sila ng mga ito. Ngayon, Randolph, is the time na kami naman ng anak ko ang papatakbo ng kumpanya natin. Nakangiting wika ng tita Catherine niya na wala namang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya
at pagwawaldas lamang ng pera ang alam nito. Hindi kaya malugi lang ang ospital sa mga kamay nyo ni Daniela? Huwag na tayong maglokohan pa, Catherine. Simula't simula pa man, ay alam naman nating hindi ka marunong magpatakbo ng kumpanya. Bakit ka ba nakikiapid sa pamamahala dito? Mawawala lamang ang kumpanya natin sa pamamahala niyong mag-ina. Pinakirapan ko itong itaguyod ng ilang taon at ito rin ang kagustuhan ng papa. Inis na wika ni Randolph sa kapatid. Naghahaman masyado sa salapi at pera. Sir, dumating na po ang ALI Corporation. Anunsyo ng sekretarya ni Randolph. Kinakabahan si Mandy na napatitig sa pintuan ng conference room. Iniluwaroon si Engineer Ahmed na ikinatayo naman ni Mandy sa kinaupuan niya. Napakagatlabi si Mandy na nakatitig sa binata. Kasabay noon ay ang pagtulo ng mga luha niya nang magtama ang mga mata nila ni Ahmed. Sweetheart, ani nitong yumakap sa binata at napaluha at pinahid naman ni Ahmed ang mga luha sa mga mata niya. Ibig bang sabihin nito na si Ahmed ang nakabili ng shares ni Carlos? What are you doing here, Mr. Ali? Sarkastikong wika ni Daniela. Nandito ka ba to wipe away my cousin's tears? Kapag napatalsik sila sa pamamahala ng kumpanya? Sinundan pa yun ni Daniela ng malutong na tawa. I'm here to cash my vote to my wife-to-be. Ako pala ang may-ari ng 35% na shares na natira. Ang shares ni Carlos na nasa 25 ay nabili ko at nadagdagan niyon ng maliit na shares ni na Mr. Romualdez at Mr. Martinez. So I think I will cast my vote to Mandy. 35% ang shares ni Ahmed, 25 naman kay Mandy at kay Daddy Randolph niya. Kaya meron silang total of 60%. Galit na galit si Tita Catherine niya dahil pakiramdam nito ay pinagkaisahan sila ni Mandy at Ahmed. Ngunit napangiti na lamang si Randolph na kinamayan ng anak niyang si Mandy. Alam niyang hindi niya pagsisisihan na ibigay sa matalino niyang anak ang pamamahala ng ospital. Isa itong magaling na doktor at businesswoman. Alam niyang nasa mabuting kamay ang kumpanya nila. Lalo na't mapagkakatiwalaan talaga si Ahmed. Isang engineer na business-minded si Ahmed. Sa batang edad nito ay napabilib kaagad si Randolph dahil sariling pag-aari pala nito ang Alay Corporation. Hindi iyon pag-aari ng kanyang mga magulang, kundi sariling pag-aari nito mismo. Hey, stop crying! Natatawang wika ni Ahmed sa kasintahan. Gising na siya kagabi pa at ninakawan niya ng maraming halik at yakap ang dalagang sumiksik sa katawan niya. Gusto niya itong sorpresahin, kaya hindi niya ipinaalam ditong siya ay gising na. Masayang-masaya lamang akong nagising ka na pala. I love you so much, Ahmed. And thank you for saving me again this time, sweetheart. Maigpit na niyakap siya ni Ahmed at hinalikan sa noo. I love you more, Mandy. Mahal na mahal kita. Inis na hinampas ng Tita Catherine niya ang mesa at dinuro si Amanda. May araw ka rin sa akin. Hindi ko matatanggap na ang isang katulad mo ay tatalunin ng anak ko habang buhay. Nagaw niya sa si Sherwin mula sa mga kamay mo. Kaya hindi magtatagal ay aagawin namin sa iyo ang kumpanyang ito. Sigaw ni Tita Catherine niya. Hindi yan mangyayari. Dahil simula ngayon ay aalisin ko na kayo sa kumpanyang ito. Natigilan ng lahat sa sinabi ni Amanda. Simula sa araw nito, I will terminate both of you and your sister sa kumpanyang ito. Tatanggalin ko ang shares nyo sa kumpanyang ito at ibabangon ko ang kumpanya on my own nang walang shares nyong dalawa. Balang araw ay wala nang kagaya nyo ang manggugulo sa akin and try to make my company away from me. Mga taong wala nang ang magandang naiambag sa kumpanya kung hindi waldasin lamang ang pera ng kumpanya ay gusto pang agawin pati ang pamamahala sa akin. Kaya simula ngayon ay aalisin ko na ang shares nyo sa kumpanyang ito at bahala na kayong magpalago ng pera nyo. Randolph chuckles upon the bravest remarks na binitawan ng kanyang anak na si Mandy. Matagal niya nang gustong gawin ang aksyon na yon, pero natatakot siyang malulugi ang kumpanya kaya hindi niya yun ginagawa. Ang lakas ng loob mong gawin ito sa amin ha. Akala mo ba ay magsusurvive ang ospital na ito without our capital shares ha, Amanda? Hiyaw ni Daniela na naiinsulto sa ginawa ni Mandy na pagpapatalsik sa kanilang mag-ina mula sa ospital na pag-aari ng abuelo nila. Oo, kakayanin kong ibangon ang kumpanya nang wala kayo kaysa narito kayo, pero wala naman kayong ambag sa kumpanyang ito. Hindi makapaniwala si Catherine na napakalakas ng loob ng pamangkin niyang si Amanda
Nagagawin sa kanila ang bagay na iyon. Natatakot tuloy siyang tuluyang pupulutin silang mag-ina sa ibaba. Pareho silang walang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya at umaasa lamang kay Randolph na kanyang kapatid. Magkahawak kamay sina Ahmed at Mandy na lumabas ng conference hall. Kasabay nilang naglalakad si Daddy Randolph niya na tahimik lamang, ngunit lihim na nagdiriwang sa ginawa ng kanyang anak na si Mandy. Sa wakas ay inaalis na rin ang mag-inang asungot sa kumpanya nila, pati pa ang pamilya ni Sherwin na kasamang pinalayas ni Amanda sa kumpanya nila. Ano to, sweetie? Takang tanong ni Mandy kay Ahmed nang iniabot sa kanya ng binata ang isang folder. Dory ko sa'yo. Napakunot noon naman si Amanda na napatitig kay Ahmed. You don't have to do this dahil wala naman sa tradisyon namin ang pagbibigay ng Dory sa bride. Saka, hindi naman humingi si daddy nito. Napangiti naman si Ahmed na ginagap ang mga kamay ng dalaga. You deserve the best of everything, Mandy. Kaya tanggapin mo na yan bago pa ako magtampo sa'yo. Sa mga Muslimang Dory ay inihandog ng lalaki sa babaeng pakakasalan nila. It's either in the form of money or in the form of properties. Napangiti na lamang si Mandy na nakahilig sa balikat ni Ahmed at binubuksan ng hawak na folder. Nalula siya sa laki ng halaga ng perang naroon na ibinigay sa kanya ni Ahmed. Katupas iyon ang halaga ng nawalang shares nila Tita Catherine at shares ni Sherwin sa kumpanya nila. Ahmed, sigurado kang ibibigay mo ito sa akin? Hindi makapaniwalang bulalas ni Mandy sa husband-to-be niya. Oo, meron pa sa likod. Huminga ng malalim si Mandy at dahan-dahang binuklat ang isa pang papel at napanganga na lamang siya nang makita ang isang investment na inilagak ng ALI Corporation sa kumpanya niya. Gustong magtatatalo ni Mandy sa sobrang saya ng napalingon sa binata at maluha-luha na ang maganda niyang mga mata. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng ito? Hindi makapaniwalang wika ni Mandy sa binata. Ibibigay ko ang lahat sa iyo kapag naikasal na tayo. Lahat ng negosyo ko ay pag-aari na natin. Ani nito sa bayalik sa noo niya. Ano bang mga negosyo ang meron ka ha? Nang hindi naman ako nagugulat. Paglalambing niya kay Ahmed, napangiti na lamang ang binata na isa-isang binanggit sa kanya ang mga negosyong pagmamay-ari nito. Napatakip siya sa kanyang bibig nang marinig ang mga binanggit nito. Napatawang tinakpan niya naman ang bunganga ng kasintahan para tumigil ito. Nakakalula ang kayamanan ng inakala niyang simpleng engineer na mapapangasawa niya. Isang secret billionaire pala ang engineer na bumiyag ng puso niya. Napasigaw na lamang siya nang pinupog siya ng halik ni Ahmed sa leeg niya. Ikinasal sila Ahmed sa simbahan at napakabongga ng kasal na iyon. Napakaseri ni Mandy. Gumawa pa ito ng kasunduan na hindi ito pwedeng magpakasal sa ibang babae kung hindi sa kanya lamang, na pinirmahan nila sa harapan ng isang attorney na ikinatawa talaga ni Mandy sa kanya. Pinagtatawanan niya ang asawa niya sa pinagagagawa nitong kalokohan. Umuwi pa sila ng Mindanao sa lugar ni Ahmed kung saan ay ikinasal sila nang naaayon sa tradisyon ng mga Muslim. Halos malula siya sa kayamanan ng lalaking pinakasalan niya. Sa mga lumipas na taon ay nagawa niyang iangat ng husto ang ospital niya habang ang kanyang Tita Catherine at ang pinsang si Daniela ay nagsimula ng maghirap. Naubos ang pera ng mga ito dahil hindi naman marunong ang mga itong magpatakbo ng negosyo. Sa paghihirap ng mga ito ay palaging pinupuntahan ni Daniela si Ahmed para ito ay akitin, pero pagkapahiya lamang ang hinahani nito. Ahmed came into Amanda's Lucero's life at a very unexpected time. Sinong makakapagsabi na ang simpleng contractual engineer ng public hospital na pinagtatrabahuan niya ang siyang magiging asawa niya? Plus para pa siyang tumama sa loto dahil isa pala itong secret billionaire. Sinasabi pang love moves in a mysterious ways, at ito nga ang nangyari sa buhay nila ni Ahmed. They started pretending hanggang sa nauwi sa pag-ibig sa isa't isa. Sa buhay ng tao, minsan may mga dumarating na inaakala nating para sa atin, pero nagbibigay pala sa atin ng sakit at disappointments. Meron namang darating para manatili at maging kasama natin ng habang buhay.